Magandang araw mga bata! Ngayon ay magsisimula tayo sa ating panibagong aralin. Ayan, magandang araw sa inyo mga bata. Ako nga pala muli si Teacher Carla at inaaniyahan ko kayong makinig sa ating panibagong talakayan. Ang ating pag-aaralan dito sa ating Quarter 4, Week 4. Natutukoy ang mga bagay na nakakasama sa kapaligiran. Natutukoy ang mga simpleng pamamaraan sa pag-aalaga ng kapaligiran. Nauunawaan ang mga sanhi at suliranin sa mga pangyayari at sitwasyon. Yan, tumingin po sa mga larawan na ipinapakita ni Teacher Carla. May mga bagay daw na nakakasama sa kapaligiran. Narito na lamang ang basura na hindi tinapon ng maayos. Makikita nyo sa larawan. May basurahan naman, ngunit bakit kung saan-saan itinatapon ng kalat? O nandiyan na yung basurahan, o, pero yung iba sa labas pa ng basurahan itatapon. Makakasama yan sa ating kapaligiran. Gayun din ang pagtapon ng basura sa dagat. Bakit kailangan itapon ang basura sa dagat? Ito ay makakasama hindi lamang sa mga tao, gayon din sa mga dagat o laman dagat na nakatira doon sa tinapunan. Ganun din ang usok ng mga sasakyan at pabrika. Makikita nyo sa larawan. Sobrang madilim na. Ito ay hindi usok ng sunog. Ito ay usok na mula sa mga sasakyan at mga pabrika. Makikita nyo sa taas, nandun ang langit. Pero yung ibabaw ng mga building, ng mga bahay, ay kulay itim na. Ito ay mga usok na nagmula sa sasakyan at mga pabrika at ito ay nakakasama sa kapaligiran. Gayon din, ang pagputol ng puno. O, kung tayo ay magpuputol ng puno, kagaya ng nabanggit ni Teacher Carla noon sa mga naunang talakayan natin, kapag tayo ay nagputol ng puno, tayo ay magtanim ng bago. O, may mga wastong pagtatapon naman kasi tayo ng ating basura at tamang paglilinis sa kapaligiran. May mga bagay tayong pwedeng gawin para maiwasan natin ang mga bagay na makakasama sa ating kapaligiran, gaya na lamang po ng pagtatapon ng basura. Maaaring gumawa tayo ng iba't ibang basurahan. Basurahan para sa papel, basurahan para sa metal, basurahan para sa plastic, basurahan para sa mga sirang gadget, basurahan para sa mga bote at sirang salamin, basurahan para sa mga nabubulok. O, tayong mga tao, dapat tayo ay disiplinado. Kung ang nakalagay lamang sa basurahan ay mga nabubulok lang ang ilalagay, dapat sundin natin. Para maging maayos ang mga basura, para hiwa-hiwalay sila. Kasi pag sama-sama sila, magiging magulo din yung ating basurahan. O hindi alam kung saan itatapon. Dapat sumunod sa mga nakalagay kung ano ba ang dapat itapon sa basurahan na yun. O, tingnan niyo yung mga batang to. O, yan. May batang nagwawalis, may batang naninimot ng kalat at itinatapon sa basurahan. O, tapos, pwede nilang paghiwa-hiwalayin yun. O, matuto tayong maglinis sa ating kapaligiran. Huwag magtapon kung saan-saan. Dahil kapag malinis ang ating kapaligiran, ay hindi lamang ito nakakabuti sa lugar, nakakabuti din ito sa ating tao, sa kapwa natin, at sa mga susunod pang henerasyon para malinis ang ating lugar na tirahan. O may mga, kapag malinis daw kasi tayo, tingnan niyo yung larawan dito mga bata. Kapag malinis ang kapaligiran, tayo ay makakapamuhay ng maayos. Halimbawa na lamang nito, ito ay Estero de Paco. Madumi at napakadungis, napakasikip ng tubig ay, kita-kita niyo po na punong-puno ng basura. Hindi nakakabuti ito sa kapaligiran, lalong-lalo na sa mga tao. Kaya mas maganda, ito ay linisin. Kapag nilinis ito, maaari bang magkaroon ng mga halaman. Maaari pang, makita niyo meron pang makapagmamangka. Mabubuhay ang mga halaman kapag malinis ang isang lugar. O, yan ang makikita nyo. Kapag tayo naglinis at tayo ay nagtapon ng maayos ng tamang basura sa basurahan, hindi lamang lilinis ang lugar, mas mabubuhay pa ang mga halaman. O yan.
Dito naman daw po makikita niyo, kapag kasi umulan, naaagos ang mga basura. Yan yung mga basura na hindi na itatapon ng tama. Maaari itong madala sa mga kalsada, makapagdulot ng baha, ng bara sa mga kanal at magkakaroon ng baha. Dapat ito ay linisin. Para mas maganda ang kapaligiran, maiiwasan pa ang pagbaha sa mga iba't ibang lugar. Tingnan nyo. Noong mga nakaraang taon, madami pang mga puno. Pero dahil ngayon, may mga tao nang madalas nagpuputol ng puno at hindi pinapalitan ang mga pinuputol nila, nagkakaroon tayo ng mga landslide. Nagkakaroon ng pagpangit sa kapaligiran dahil wala ng mga halaman na nagpapaganda, wala ng mga puno, wala ng mga nagbibigay ng lugar na pahingahan natin at ang puno, nakakaiwas din ito sa pag-init ng ating kapaligiran. Kung walang puno, mas madalas nababaha, mas madalas na magkakaroon ng landslide o pagbuho ng lupa at iinit ang ating kapaligiran. Kaya dapat, habang maaga pa lang, huwag magputol ng puno o kung magpuputol ng puno, dapat tayo ay magtanim ng panibago. Next naman, ayan. Kapag ang kapaligiran ay ating pinabayaan, o kagaya ng pinakita ko, kung patuloy tayong magtatapon ng basura, kung patuloy tayong magpuputol ng puno ng walang kapalit, maaaring magdulot ng baha, magkakaroon dito ng mga maaari pang magkaroon ng mga mamatay na tao, kapag may baha, malunod sa baha, gayon din yung mga bahay natin, maaaring matabunan ng tubig baha, mawawalan pa tayo, masisira pa ang ating tirahan. Kaya dapat hindi natin pabayaan ang ating kapaligiran. Kapag din tayo ay patuloy na nagtapon ng basura sa dagat, sa ilog, at sa anumang parte ng tubig sa ating kapaligiran, maaaring mamatay ang mga isda at magdudulot ito ng hindi maganda sa atin dahil tayo ay nakakakuha din ng pagkain sa mga isda. Okay, dapat tayo ay magtapon ng basura sa tamang basurahan. Huwag itapon sa kanal dahil ang kanal ay konektado sa dagat, maaaring madala ng anod ng ulan ang mga basura at madala sa dagat. Next naman po, ayan. Kapag patuloy na nagputol ng puno sa mga bundok, magkakaroon ng pagguho ng lupa mula bundok at maaaring matabunan ng lupa yung mga bahay na nakatira sa ilalim ng bundok. Iwasan dahil ito, kawawa po yung mga nakatira sa ilalim ng bundok dahil nasisira ng bahay nila, maaari pang may mamatay sa kanila. Ayan. Sa ating week 4, ang unang gawain natin, mga gawain na maaaring makasira sa ating kapaligiran. Lagyan daw po ng X ang hindi magandang gawain na makasisira sa kapaligiran. Gayun din, tamang pangangalaga ng kapaligiran. Kulayan daw po naman dito sa kabilang larawan ang mga bagay na dapat nating gawin at tamang pag-aalaga sa kapaligiran. Sumunod naman daw po na sasagutan natin ang kapaligiran na ating alagaan. Gumuhit ng masayang mukha kung nagpapakita ng pag-aalaga sa kapaligiran at malungkot na mukha kung hindi. Gawin ito sa bawat kahon. Sumunod naman gagawin natin ay mga maaaring mangyari ayon sa sitwasyon. O kung tayo nagtapon ng basura, anong mangyayari? Alam niyo na, tinuro ni Teacher Carla kanina. Gamit ang inyong lapis, i-connecta kung anong mangyayari. Ganun po ang inyong gagawin. Next naman ay makinig. Mahal ko, kapaligiran ko. Makinig sa babasahin ng magulang o nangangalaga, kulayan ng puso kung tama sa iyong palagay ang sinasabi. Babasahin ito ng mga magulang nyo. Kung tama ang kanilang nabanggit, kulayan ng puso. Kung mali, huwag kukulayan ng puso. Hanggang dito na lamang mga bata. At muli, hanggang sa ating panibagong talakayan, ako ay nagpapaalam na sa inyo. Paalam mga bata.